Hello guys, hello my dear viewers. Ayan, grabe. Good morning everyone. Ayan, have a nice day. Panibagong araw, panibagong talakayan, panibagong topic ang atin pong bibigyang reaksyon. Ito po guys ay patungkol pa rin sa mga trending na issue sa Kalingap. Grabe, talagang patindi ng patindi, palaot ng palaot yung hinihingi nga pong katahimikan ni Viancy at ng pamilya po nito. Yung pagkakaroon nga po ng privacy na talagang gustong mangyari, ngayon po ay lalong lumala. Mukhang malabo pa yata pong mangyari sa ngayon. Dahil sa issue ng pagpapatulpo nga po ng mag-amang batalero sa founder ng Kalingap community. Kung saan ang issue nga pong ito ay talagang nag-trending sa social media. Kayo po ba naman ang magpatulpo? Talaga naman pong te-trending at te-trending yan sa social media. At yung katahimikan, yung privacy na hinahanap ni Viancy at ng pamilya po nito ay naku nga ni, napakahirap na mangyari yan sa ngayon kasi nga 'di ba, yung issue ay talagang bubukit-kitin yan, bubusisiing mabuti ang punot dulo. So nasaan nga po yung katahimikan na gustong mangyari? At sa mga ka-issuehang nangyayaring ito na pagsubok sa Kalingap ay talaga naman pong sikat na sikat. Buong mundo po yan. Ano po, at marami na rin pong mga content creator, mga vlogger na talagang pumapasok at makisali sa ganitong ka-issuehan. At ang mga nakakagulat pa nga po nito, may ilang mga abogado pa na talagang kilalang kilala at gusto nga pong trabahuhin ang ganitong mga issue. Mga kilalang attorney at may mga pangalan nga po sa mga social media. Isa na nga po diyan guys yung ating iniidolo na si Attorney Libayan. At minsan siguro po ay nagkaroon din po siya ng pagkakataon na makapag-reaksyon sa Kalingap. So sa video ito mga Kalingap, bigyan po natin ng pansin yung reaksyon ni Attorney Libaya patungkol nga po sa paghaharap ng mag-amang batalero at ng founder ng Kalingap na si Bal Santos Matubang, na kung saan guys ang ilan sa mga hina-highlights po dito sa kanilang pag-uusap, sa kanilang paghaharap yun pong pagpapatanggal sa image at mga content kay Viancy. Ito nga po ay makikita sa live at mga video upload ni Bal Santos Matubang at sa ilang mga reaktor ng Kalingap. At yan nga po guys yung hamon ni Attorney Garrett para po kay Kuya Bal Santos Matubang. So sa ganitong issue, matutuldukan ba ang isyong ito kapag katuluyan ng tinanggal yung image at mga content kay Viancy? Ang tanong nga po natin dito, kaya bang gawin, magagawa ba ito ng mga content creator na pinasok at ikinontent ang ganitong issue? At heto pa, pinagpaguran at pinaghirapan ang ganitong mga content. Diba? Lalo pa nga po guys, yung kanilang mga content ay galing sa mga malalaking channel. Isa na nga po diyan yung kay Rapi Tulfo in Action. At nakukontent na rin po ito ng mga kilalang tao sa social media. At ang balita pa rin po natin, ay papasukin din po ito ng KMJS ni Ma'am Jessica Suho. Ayan, grabe, diba? Sa punto pong ito, alamin naman po natin yung pahayag ni Attorney Libayan patungkol po sa ganitong issue. Ayan, mega love shoutout po Attorney Libayan. Ayan, nakikigamit po muna tayo ng maikling video clip mula po kay Attorney Libayan. Ginamit ang image and likeness mo sa batas kasi that's your property. It's your intellectual property, your image and likeness, itsura mo, yung pagsasalita mo, boses mo, everything. Correct. That's part of intellectual property. Kaya nga lagi ko kayong pinapayuhan, di ba? Na kapag gagamit kayo ng image and likeness ng kahit ano, kahit logo, okay, dapat idaan nyo ito doon na sa fair use. Dapat pasok ito sa fair. Kung hindi, I would recommend lahat ng monetization na makukuha sa mga videos mo, hihingi ka. Makikita sa YouTube metrics yan. I would know, kasi I check the metrics ng aming page. So lahat ng kikitain ng mga videos mo from today, from the moment you made your declaration dito sa program, you formally demanded to stop the use of your image and Pero likeness. hindi naman na po yung ano ko. Ang gusto ko na lang po talaga peace of mind. I'm saying ma'am, this is your right, di ba? Tulad nga namin, ako, kaya naintindihan ko si Sir Val, kami ma'am, sino ba ako magkukunyari? Pag may nanood ng video na to, kikita kami. Hindi ko kinakahiyang sabihin yun. That's how YouTube works. And yun po ang pinapamigay namin araw-araw dito sa programa namin. Pero when a complainant says, ayoko nang gamitin ng itsura ko dyan, tanggal yun. Kasi nga that's your image and likeness, karap. Bakit si Rapi Tulfo? Sinabi rin ng mga nandiyan dyan na ayaw kong tanggalin yung mukha ko dyan tapos hindi niya tinanggal. Pwede na ba ngayon na gawin yun? Ganon? Maraming lumalapit sa akin. Gusto patanggal yung video pero pag tinanong mo, kasuhan nyo lang ho, ay hindi na.
Kasi malakas si Rafi Tulfo, sabi. Patan mo yun. Hindi ko pwede ibalandra ang mukha mo para pagkakitaan. Di ba? Nang walang permiso mo. Nang wala kang kinikita. That becomes unjust enrichment. That becomes illegal, di ba? Exploitative. So, titigil talaga tayo. Ganun lang naman kasimple yun kapag Sabi ang aming ko kay Rafi Tulfo, ang dami nagpapatake down ng mga videos niya. teacher nag-demand na tumigil lang gumamit ng itsura nila, tinatanggal namin. Pwede din po ba yung mga reactors po nila? Mga reactors nila, control ba nila yung... Opo, sarili po nilang reactor yun. Kalina Kasama po. ka dun sa ano na yun. Oo, Opo, kinokontent lagi din po siya. pinag-uusapan po Pati talaga. lahat kami pong pamilya. Hindi mag-formal demand tayo na tumigil na sa paggamit Opo. ng itsura mo, ng picture mo, boses mo, anything Opo. that relates to your image and likeness, di ba? Kasi nga, para lang sa lahat ng nanonood na, ever since nagbukas itong YouTube na to, ang daming problema pagdating sa intellectual property. Akala ng tao pwede kong exploit lahat ng bagay without respect. Hindi naman. Akala ng lahat ng tao pwedeng exploit lahat ng bagay. Mali na agad. Ang default, hindi ka pwedeng mag-exploit. Yun yung default, Attorney Garrett. Pagkakitaan. Hindi po ganun. In fact, sasabihin sa inyo ng mga aming complainants na umi-ere dito, kinakausap namin sila, pinapaliwanag namin sa kanila kung paano namin gagamitin ng kanilang pag-appear dito sa programa. Di ba? May consent. Pero yung mga nagpapatanggal, hindi nyo pa rin tinatanggal. Form pa kami, di ba? That we drafted, may data privacy form kami that we drafted bago po kayo pumunta dito. It just seems to me na ngayon, sa dami ng mga vloggers sa YouTube, they feel entitled to exploit you, to use you. Di ba? Ang dami nagsasabi, Rafi Tulfo in action, in-exploit yung mga tao. No comment kami doon. Why? Because we know sinungaling at false yun. It's legally based. Oops, hindi rin. Sandali, papakita ko ha. Meron yata nag-message sa akin. Finisher na yata natin noon yun. May nag-message sa akin eh. Basis. We have a consent form, wini-waive nila lahat ng waivable rights nila under the Data Privacy Act, wini-waive nila yung temporary use of their image and Pero ito yon, Attorney Garrett. How about taking advantage of their situation? That's part of the exploitation. Di ba? They are in such dire circumstances. Siyempre, pipirma yan sa lahat ng ipapapirma nyo sa kanila. Katulad din yung nangyari, kaya nga maganda tong collab na ito. Katulad din yung nangyari kay Val Santos Matubang. Si Fiancé pumayag sa ganyan, sa love team na yan, sa tingin mo ba hindi siya pumayag? 96 episodes ba? Ilang episodes yung sinabi? Pasensya na. Basta sobrang daming episodes. Sa tingin nyo ba napilitan siya sa lahat doon sa episodes na yon? Sa tingin nyo ba wala ba siyang consent doon sa lahat ng episodes na yon? Bakit niya pinapatanggal ngayon? Of course, initially nag-consent siya because she was taken advantage to. Pero ngayon na-realize niya, sandali, hindi pala tama ito. Ganun din yan. Kaya nga sinabi mo, pareho kayo ng ginagawa. Ikaw na mismo nagsabi nung umpisa, parang dito sa Rafi Tulfo in action din. Yun ang gusto kong i-highlight dito. 99 episodes. 99 episodes! Ang hirap mo naman siguro pilitin ang isang tao na gumawa ng 99 episodes kapag pilitan na, sobrang pilitan. Na manipulate, na exploit, na take advantage. Tapos, natauhan. Di ba? Ito pa, ang gulo kong isa. Yung mga fini-feature nyo na tinatawagan nyo, hindi nyo nakuha yung consent ng mga yun. Ang pinapapirma nyo lang, yung mga taong lumalapit sa inyo. Nilalabas nyo yung picture ng tinatawagan. Minsan, hindi nyo pa ipinapaalam na lalabas dyan sa Rafi Tulfo in action. Naalala nyo yung Inglesera? Nagulat siya. Na-live na pala at napapanood na siya ng mga tao. Wala rin eh. Hindi tama yung sinasabi mo. Paano mo kukunin yung consent at paano pipirma? Kunwari si Val Santos Matubang dun sa ginawa nyo na yon. Pumirma ba siya doon? Pwede siguro nag-consent siya. Pero yung mga iba, sinabi nyo, pumipirma, may consent form, yung pumupunta sa inyo. Pero yung tinatawagan nyo, wala. Totoo yan sinasabi mo. Tingnan mo. to exploit you, to use ito. It just seems to me na ngayon, sa dami ng mga vloggers sa YouTube, they feel entitled to exploit you, to use you. No. Di ba? Baka kayo yun. Ang dami nagsasabi, Rafi Tulfo in action, in-exploit yung mga tao. No comment kami doon. Why? Because we know sinungaling at false yun. It's legally based. Di ba? I broken it down for you. Business. We have a consent form, wini-waive nila lahat ng waivable rights nila under the Data Privacy Act, wini-waive nila Winave ba yung mga tinatawagan nyo? Winave ba? Siguro, pwede. Maintindihan ko yung mga lumalapit dyan because they will voluntarily waive it. Pero yung mga tinatawagan nyo, hindi nila winave yun. Not all of them.